Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV at ito ay pinamagatang Karma na. Viral ngayon. Grabe, kakapasok lang. Senator Amy, sinupalpal si Tambi. Chacha issues, updates. Ayan, ito yung cha-cha-cha. Double cut. Ay nako, Chacha, ang init-init mo ngayon. Huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin at bigyan ng reaksyon ang videong ito na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po ang pinakamainit na balita ngayon. Wala pa po iba nagbabalita nito, minuto pa lang po nakakalipas. Ano po to? Wala na pong pakundangan, no? Talagang pinagmamalaki pa po nila yung bayaran na nagaganap, no? Okay, si Amy Marcos po, nasasagwaan na po si si Senator Amy Marcos dito po sa ginagawa ng kanyang pinsan. Hindi na po nakakapagpigil, no? Ito po, kamag-anak, yun lang naman po ang kamag-anak, kahit hindi na po tukuyin. Okay, yan po paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na, si Sir Badong, may kinikilig yan, may pinapanilig. Nasa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Breaking news po to, minuto pa lang po ang nakakalipas, no? Konti pa lang po nakakaalam nito. Talagang may kampanya po sila na pabanguhin po yung chacha. Kinakailangan natin mag-chacha ngayon. Sinisi na naman si Duterte. Part of Duterte's administration's grand plan was to shift to federal form of government. His fans couldn't stop gushing about how the Philippines absolutely must shift to federalism. A charter change is needed for that dream to come true. Pinopopularize po nila yung chacha. Lahat po ng mga vlogger ni Tambi, no? Pinopopularize po nila yung chacha. Ginamit pa si Duterte. Si Duterte nga raw. Alam nyo, kayo, Teyatan, mukhang matalino ka naman, no? Hindi pa nga po history matatawag yan. Very recent lang yan kay Duterte. Nasa dyaryo pa yan. Ang gagawin mo lang, i-google mo. Hindi kasi kayo taga-subaybay ng politika. At least ako alam ko yung nangyayari. Alam ko yan . Pinatigil ni Pangulong Duterte yung pagsusulong ng chacha. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng mga tao ng federalism. Hindi pa nila nauunawaan. Kaya tuloy lang daw. Kaya wala pong chacha na ganap kay Pangulong Duterte. Ano po ibig sabihin? Si Pangulong Duterte marunong makinig sa tao. Kung hindi nauunawaan ng tao, kulang pa yung kaalaman sa... Magtapatan tayo, sino sa inyo nakakaalam ng federalism? Isusulong na. Madali po yan . Katulad yan, pwede namang puwersahin. Napaka-popular ni Duterte. Pwede po talagang mag-chacha para maging federalism. Pero bakit ayaw niya? Hindi po naunawaan ng tao . Ayaw ng tao kasi kulang ng pangunawa. Kasi pag hindi mo pa naiintindihan, hindi naman lahat ng mga tao is makakaunawa dyan . Kung ano yan, ako hindi ko. Hindi, diba? Kumbaga si FBRD kasi, mas pinapakinggan niya yung, kung ano yung inaano ng mga tao. No? Na hindi namin abot yung mga ganyan-ganyan kung ano yan . Hindi namin maintindihan . So, mas tinitignan niya yung kapakanan ng mga tao. Ngayon, kung ayaw nila, is parang madali na kay Duterte, di wag. Parang ganon, ma at pa. Wag na natin ipatupad kung ayaw nyo. Kaso sa nangyayari ngayon is parang ipinipilit isulong yung cha-cha-cha. Diba? Na hindi naman maunawaan ng tao kung bakit may ganyan-ganyan pa na ganito. Nga kung sinasabi nila na para sa ano natin, sa kapakanan natin. Kasi kung para sa kapakanan natin, bakit po madaming kumukontra dyan sa cha-chang yan? No, si Senator Amy na nga, kontrang-kontra dyan. Halos kamag-anak na nga, di ba? Kasi kung maganda talaga siya, is maganda yung maidudulot niya, hindi na dapat para kontrahin yan. At yung mga tao nagsasalita, okay yan. Di ba? Hindi na dapat nagsasalita ng ganyan. Lalong-lalo na kung kamag-anak mo, hindi na magsasalita, hindi papabor doon sa gustong mangyari ng kamag-anak niya na. Isa gusto ng chacha. Si isa ayaw. Lalong-lalo na yung Senado, ayaw. So mapapag-isip ka talaga, maganda ba talaga yun? Magtapatan tayo, kayong 2,000 na nanonood. Meron po ba nakakaalam sa inyo kung ano yung federalism? Kung paano yan mag-work? Ako nga Hindi ko alam. Nagsasalita na ako tungkol sa federalism, na-invite na ako noon bilang speaker ng federalism.
Iba-iba pa po ang forma ng federalism. Kaya si Pangulong Duterte matalino, hindi niya po pinilit. Eto hindi Grabe. Ang mga tao, hindi nila alam, pumipirma sila dahil sa ayuda. Sasabihin lang ni Jam Magno, incentive yan. Sino nga namang ayaw ng incentive? Ay, hindi pala vote buying to. Sige po. Biruin mo, sasabihin sa'yo, hindi yan vote buying, incentive yan. Pirma ka na. Iba yung sinasabi sa'yo. Pirma ka na, may 100 ka na. Pambili mo ng 3 putok, 5 ensimada. Coke nga ngayon, 30 na yun. Ayun lang. Tapos wala na. Hoy, wala namang ganyanan. Hindi nyo ba nilakihan ng konti? Para meron tayong pang dyan, pang bili na cellphone. Sa totoo lang, ano po yung alam natin? Paano po nag-commercial sila mo kauson, di ba? Yung sumayaw sa'yo, federalism. Malaki ang aking. Hindi mo ba? Mura-mura. Hindi ka. Di ba sumayaw lang sila ni yung kasama niya? Mahirap pong unawain yung federalism. Maniwala po kayo. Nakakalito po kasi ilang beses na po ako nag-talk sa federalism. Yung question po ng mga tao, hindi po talaga hindi ko rin masagot eh. Kasi doon pa lang kami na iba't iba yung uri ng federalism, hindi na nila makuha eh. Iba't iba. Ano yung papatupad sa Pilipinas? Wala pa rin po. Kaya talagang hindi malinaw eh. Ano yung partikular na ipapatupad sa Pilipinas? Hindi pa rin po malinaw noon, pero nag-a-advocate na kami ng federalism. Kaya sabi ko, sa ground po to matatalinong tao po kausap ko Supposedly, yung question po nila talagang magulo. Pinapaliwanag ko po sa kanila advantages ng federalism noon, no? Na-invite po ako as guest. na guest speaker. Ang hirap. Nakikita ko tuloy itlog, gumalmal na itlog. O kaya si Duterte, hindi po niya pinilit. Tapos ngayon, si Duterte na naman. Sasabihin niyo, bakit kay Duterte hindi kayo nagtumutol sa tiyatya? Una yon, hindi niya pinilit. Ikalawa, mas pinili ni Pangulong Duterte na tugunan yung mga problema ng Pilipinas. Kumbaga, paano walang tututol kung hindi naman sinulong ni Duterte? Diba? Hindi naman niya pinilit na. Oo, mga gawa na naman kasi. Kasi kayo gawa kayo ng gawa ng kung ano binibintang nyo kay FRRD. Kaya hindi matapos-tapos yan. Diba? Anong problema ng Pilipinas? Kriminalidad, dulot ng droga. Swerte nga ngayon. Ang dami na po na-solve. Yung mga sinasabi nyo na mas maganda yung pagsusulong ng drug campaign ngayon kaysa sa drug war ni Pangulong Duterte. Swerte nyo. Si Pangulong Duterte talaga naghihirap na patahimikin. Kung babalik yung kung naging successful man ngayon na hindi katulad ngayon, hindi na kailangan ng mga tokhang-tokhang na yan. Diba? Ngayon, ang wala na masyadong mga drug-free na, nagiging konti na lang. Kung tutusin talaga, totoo, hindi na siya kalat ngayon na talagang kaliwat kanan, makikita mo sa kalsada, mga ganun. Tapos may mababalitaan ka sa TV, mga ganun. Konti na lang. Siyempre, alam niyo kung bakit. Diba, nung panahon nga ni FPRRD, marami talagang tinagpas si FPRRD na malalaking tao na nasa likod niyan. No? Marami talagang nabawas, maraming nawala na mga taong nai-involve sa ganyan. Kaya talagang pagdating ngayon sa administrasyon ni Marcos ngayon is kokonti na lang. May naitulong yung ginawa ni FPRRD nung panahon niya tungkol dyan sa mga droga na yan. Diba? Kaya ngayon is konti na lang at wala na masyadong pinoproblema. Kaya hindi na kailangan yung ginawa ni FPRRD dati. Dahil hindi na siya ngayon ganon katalamak. Po yung gulo sa Pilipinas, sa bawat komunidad, yan po, kagagawan nyo na yan. Pero kayo dapat nagtamasa kung tinuloy nyo lang. Iba-iba po ang federalism. Iba sa US, iba sa Europe, iba. Kaya sabi ko, mahirapan talaga. Mabuti nga, hindi na pinilit ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo si Duterte, ikalawa, napag-usapan yung ayuda. Alam po ninyo, sabi ko nga, si Pangulong Duterte hindi niya po pinilit kasi maraming problema sa Pilipinas Inuna niyang lutasin ng problema. Tanong, ito po bang tiyatya na sinusulong ninyo, ito po ang lulutas sa problema ng Pilipinas? Ano po ang sabi ni Amy Marcos? Ang sagwa ng ginagawa ng isa niyang kamag-anak. Si Senator Amy Marcos nasasagwaan. Parang tinukoy niya, parang gustong agawan ng yung mga Duterte, yun ng chance. Kasi alam na niya di ba? Pagka nagkaroon ng election presidential,
Chance na to ng mga Duterte, particular ni Sara, di ba? Or pwede rin naman nating sabihin na yan yung kasunduan ng unit team. Siya yung nakipag-usap eh. Di ba? Kaya siya nasasagwan kasi siya po yung nakipag-usap, Vice President ka ngayon. Ako hindi ako naniniwala na wala silang sa susunod na eleksyon. Ano ka na? Ikaw naman yung susuportahan namin. Kaya sinabi niya, eto, ang sagwa para lang agawan ng mga Duterte ng kapangyarihan. Parang power grab yan. Nakita niyo po? Wala, bakit ipa power grab? Hindi naman. No sounds na naman. Bakit magiging power grab? Kasi alam niyo yun, sa back ng utak ni Amy Marcos, pinangakuan namin itong makipag-unite sa amin. Hindi po ba kayo na iimposiblihan na may unit team tapos ang kasunduan lang sa unit team, suportahan nyo lang kami, wala kaming balik? Pag kayo tumakbo, lalabanan kayo ng pinsan namin. Meron bang ganon sa tingin nyo? Imposible yun, di ba? Hindi ka normal na tao nun. Susuportahan kita bilang presidente. Vice President mo ko. Saan pa pupunta yung Vice President sa tingin nyo? Magre-retiro dahil naging Vice President na wala pong nag-Vice President na wala pong balak na maging presidente. Sa tingin nyo, ano yung unit team? One way? Suportahan mo ko dahil presidente ko. Ikaw Vice President ka. Kahit na mas mataas ka sa survey, suportahan mo ko. In return, hindi kita susuportahan. Ganun ba sa tingin nyo kasunduan nila? Okay. Parang power grab siya. Braso-braso. O kasi talagang malaking threat si VP Sara kapag dumating yung election sa 2028. Dahil ngayon pa lang, napakaaga pa lang ng mga survey is nagiging matunog. Raffy Tulfo, VP Sara, talagang sila yung nangunguna Naglalaban sila. Partida na yan, hindi pa eleksyon. So sa survey, hindi ako masyadong nagre-relay. Hindi ako masyadong naniniwala dyan. Magkakaroon talaga yan, malalaman mo talaga yan, is kapag nagkaroon na ng eleksyon. Doon mo malalaman kung si Senator Raffy ba talaga ay mas mataas kay VP Sara o si VP Sara ba ay mas mataas kay Raffy Tulfo. Pero bukod sa kanilang dalawa, wala na tayong ibang nababalitaan na pumapagitna sa kanila. Ibig sabihin, may pangatlo pa na pwedeng tumapat sa kanila. Sila lang talaga. Diba? Sila lang talaga yung napapagpilian ng mga tao na pwedeng tumakbo o manalo sa presidential Gold Cup. Parang sa kabayo. Sa presidential, diba? Kaya si VP Sara is, syempre, threat. Malaking pag nanalo siya Halos lahat ng mga kontra sa kanila at saka yung mga ayaw niyang mangyari, mga ayaw niya, is talagang hindi makakaporma once na ang mga Duterte ay naupo na naman sa pwesto. Kay Tulfo kasi, question mark kung anong mangyayaring kapalaran No, kung siya ba'y magpapailalim dun sa mga yon o lalabanan niya rin yung mga yon. 'Di ba? Question mark pa kay Raffy Tulfo yan. Kay VP Sara kasi nalalaman mo no, kung ano ang mangyayari. 'Di ba? Parang nagiging pag ito naupo, hindi tayo makakaporma dito. Yari tayo, baka pulutin tayo sa kung saan. 'Di ba? Kayo na lang ang pipili ng susunod. O, 'di ba? Power grab sa mamamayan. Sa kasalukuyan po, tayo ang direktang bumoboto ng presidente, ng pinakamataas na pinuno. Sa balak po nila, sila-sila na lang yung magbobotohan. Mali yun. Karapatan ng mga taong bumoto, hindi pa pwede yung sila-sila na lang. Ang pangit, sagwa naman nun, no? Parang kung ikaw, may gusto silang iupo na mamuno sa bansa, sila lang yung mamimili. Kahit ayaw yung mga tao doon, inis na inis kami sa tao yan, wala naman nagawa. Tapos, yun pa rin ang that's unfair. Dapat, ang mga taong bayan pa rin syempre, ang nagdedesisyon yan. Diba? Di kung ganyan mangyayari, hindi na kami magbabayad ng buwis. Diba? Wala na tayo. Huwag na tayo magbayad ng buwis. Sino yung sila-sila? Yung mga, pag nagawa po nila yan na members of the parliament na lang, mag-election sila ng prime minister. Kaya alam na to ni Amy. Nakuha niya na kagad to. Ito po sinabi niya sa Net25. Ano ba yung Net25? Iglesia? Okay. Kayo na lang pipiliin ang susunod. Kung economic provision lang, ito yung sinasabi nila, kung economic provision lang, bakit hindi na lang mag-usap tayo? Ayun, meaning yung Senado at yung Kongreso, baka maiwasan pa nating gumastos ng 14 billion. 14 billion po kasi yung binudget nila. Si Senator Amy din po nag-expose. 14 billion po yung binudget nila. Importante may source, Sir Badong. Kasi pag walang source, yun na mahirap.
Si Senator Amy nagsalita nun, ha? Tayo, nakikireaction lang. Para sa Chacha sa Comelec. Okay, ano po natin? Ang dami pong pera ngayon. Diyos ko, billion-billion po. Sana, Ako po sana tayo ganun din, no? Marami na tayong pera. Ito pa sila. Sana all. Simula magkwenta, no? Total, pinoproblema nila yung di malutas-lutas yung DepEd. Ha? Tuloy-tuloy na po, ha? Tuloy-tuloyin ko lang, ha? Yung thoughts ko, ha? Para isahan na lang. Alam niyo po, iniisip ko, sa totoo, sa true lang, sa true. Iniisip ko, Chacha ba yung lulutas ng ating mga suliranin? May nakaamba po tayong problema dito sa jeepney modernization. Nag-research po ako, eh. Ilang pong jeepney driver ang maapektuhan ng jeepney modernization? Yung kabuuan po ng jeepney driver na maapektuhan, 140,000 ang nangangailangan ng jeepney. Alam niyo po, ngayong taon na to, meron tayong 500 billion na kaalat sa ayuda. Ang laki po niyan. 500 billion. Okay, no? Alam niyo po ba kung magkano lang po yung 140,000 na jeep? Simpleng ano lang po, ang ginamit ko lang po calculator. Nag-o-offer po yung local manufacturers po natin, no? Nag-o-offer yung local manufacturers natin ng mas mura, 900,000 may jeep ka na, foreman jeep pa, modern jeep. Nakaano na po 'yan. Yung specific po na kinakailangan ng LTFRB, nakasunod na sila. 900,000. Nagkwenta po ako ng konti. Alam niyo po ba kung magkano lang po yung 140,000 na jeep na bibili mo, ipamimigay mo instead of ayuda, na ang ayuda pala dito sa Chacha gagamitin? Okay. Taxpayers po yan, ha? At ito po, yung mga jeep na to, pwede pong solian tayo ng driver. Yung ayuda po, wala pong soli yun. Pamigay po yun. Alam niyo pa kung magkano lang yun? 126 billion lang. Lahat na ng driver. Lahat ng driver ngayon na may problema, bibigyan ng jeep ng pamahalaan. 126 lang. Magkano po ang ayuda? 500. Dagdagan pa natin para masolusyonan yung mga problema natin maunti-unti. Ang laki, no? 500 kumpara sa 100,000. 100 plus lang. Ay, gulo nyo! Ito pa, Sir Badong, nakikinig tayo rito. Ang dami ko natututunan kay Sir Badong. Rin sa budget nyo sa ayuda. Meron pong sinasabi na ang tagal-tagal na yung kakulangan ng mga ano na yan, ng mga classroom. Ayaw yung budgetan. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natungayan din natin si Sir Badong, Arateles. Ayan mga katunay, no? Ang gulo-gulo nila. Ang gulo-gulo na ng government natin ngayon. Di mo alam kung ano nangyari. Oy, planchahin, baka gusot-gusot na. Okay, mga katunay, na masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.